Okay, quick update tayo sa BTC. So, pumpers pa rin si BTC, no? At mukhang tayo, aabot tayo ng 100k. Napakaganda. Mapapansin natin, medyo nagre-reject tayo doon sa 98k, 99k area. Tama ba? 98k, no? Kung check natin yan sa regular chart, ano to, no? 2 fib tong, pinagre-rejectan ni BTC sa ngayon. Pero hindi pa natin sure, kakaumpisa pa lang nito i-try i-break to, no? So makikita natin dito sa area na to, medyo meron tayong parang nagdadalawang isip pa si BTC bago niya i-break yung 90k. Tapos sa logarithmic chart, makikita natin ganun din yung yung itsura niya, no? Sa 95k area na magkaroon tayo ng weak ups, rejection, tapos medyo binubutas-butas hanggang sa mag-breakout tayo, no? So, ang sunod na target nito most likely 100k na, no? Ito. At kung lalagpas man tayo, ang next target pa niyan sa logarithmic chart at least itong 110 110k, no? Sa 2 fib. So, kung super bullish to actually, no? Kung super bullish to. Kaso to, no? Since potentially fifth wave to, so etong tatlong to, no, actually pwede tong mapuntahan ni BTC. Pero sa tingin ko, no, ang 100k sa tingin ko baka maximum target to kasi rin to, no, psychological level din to, yung 100k. Kung magkakaroon man tayo ng break sa 100k, sa tingin ko baka yun yung mga bearish divergences. Kasi yun yung inaabangan kong galaw ni BTC, nagkaroon tayo ng bearish divergence. Kasi sa area ng 80k hanggang 95k actually wala tayong bearish divergence dyan. Double check lang natin. Wala tayong masyadong bearish meron tayo dito maliit na bearish divergence. Actually nag-i-start na pala tayo gumawa, no? Nag-i-start na ba tayo gumawa? Medyo meron na tayong start ng paggawa ng bearish divergence, typical kapag sa patapos na yung wave, nagkakaroon tayo ng bearish divergence. Pero yun nga, no, medyo kailangan natin mag-ingat sa pagiging overly bullish. Pero masasabi ko bullish na bullish tong galaw na to. Ang di ko lang gusto na dito yung push ni BTC dito actually parang walang signs of alt season, pero meron tayong mga alts na nagsiliparan din. So, double check lang natin saglit. Actually, titignan natin to kung tapos na tong some sort of five waves na to, no? Kung saan yung bandang ending nito. Tingnan muna natin ang total 3 saglit. Total 3. So makita natin, no, yung isa sa mga importanteng i-break ito actually, no, yan. At medyo nagdadalawang isip pa si total 3. Ito yung yung confirmation na may some sort of bull market. So meron tayong parang some sort of 5 waves dito na ganyan. Or sabihin natin kung ABC correction, AB, tapos meron tayong C wave dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 potential. Sabihin natin ganun yung ABC correction. Hindi ko sure kung 5 waves ba to o 3 waves lang ba to, no? Pwede natin ma-drawing na ganito to na 5 waves kasi possible yung 1, 2, 3, 4, 5 din to. So medyo mahirap mabasa to, pero kasi hindi problema natin sa BTC, no, yung galaw ng pag-dump, di natin sure kung ABC correction or 5 waves. Kasi parehas silang parang 5 waves at parehas din at mukha rin siyang ABC correction, no? Pero ang alam natin, madalas etong second wave or yung B wave, so 1, 2 o kaya AB. Madalas itong B or 2 na wave na to kapag nabi-break, may some sort of confirmation ng reversal or confirmation ng may sunod-sunod pang i-push up, no? Kunwari pag gumanyan si altcoins at mag-push up, or more like mag-retest dito, most likely mag-push up pa yun, no? So parang ganun kay BTC, no? Pwede natin yung back. Pwede bang i-back to? Yan. Nako, mali yung ko. Taka lang, nasa Bitstamp tuloy tayo. Teka. So parang gano'n din kay BTC, no?
kapag titignan natin kung saan tayo nag-break, kung saan tayo nag-start na medyo maging bullish. So nung na-break natin to, no, nag-switch to bullish ako dito. Pero generally medyo may pagka-bearish pa rin ako kasi meron tayong mga probability of bearishes dito, at kung magpo-push up man to, sa tingin ko baka mahina na lang. So etong push up na to, decent naman to, no? Ano to, no? Plus 100% na pump to. Plus 100% mula dito sa low na to, 50,000 hanggang 100k, no? 100% or basically times 2. Which is maganda yun, no? Maganda para sa BTC. Kung titingnan nga lang natin sa alts, no? So ito, no, na-break niya, doon tayo naging bullish, no? At meron pa siyang isa pang push up, no? Para siyang yung parang na-drawing ko kanina na kapag nag-break, most likely may retest yon. Tapos most likely tutuloy pataas. So kung babalik tayo ng total 3, total 3, ang expect natin sana ganun din mangyari, no? Na mag-breakout tayo, magkakaroon tayo ng retest at alt season, kumbaga. Okay, most likely itong alt season nato medyo makapal tong push up nato. Kung mangyayari man, no, kailangan natin tingnan yung BTC dominance nito. Medyo malakas pa rin ang BTC dominance. So expect natin si BTC pwede pa mag-pump or kahit nagda-dump yun, pwede pa tumaas si BTC dominance at ang aalabasan kahit nagda-dump or nagsa-sideways si BTC ng pataas si BTC o pataas si BTC dominance, may expect natin sa alts walang masyadong pump, kumbaga. Sorry, excuse me, nakutog yung yung kamay ko. Lang yung hindi ko gusto sa ngayon, kahit bullish si BTC, kahit ATH tayo ng 20,000, no? Since 69k, no? So basically 70k hanggang almost 100k, 20,000 na pump galing sa ATH. Wala tayo or previous ATH, wala tayong masyadong pump sa altcoins. At kung titignan natin, siguro bilang lang na siguro XRP, USDT, almost malapit na siya sa key level na to. Actually, punta tayo ng weekly kasi baka may medyo malakas na pump si XRP. Di ko sure kung ano nangyayari dito. Ilang percent? 79% malakas na pump. Titignan natin si Cardano ata, no? Yung mga medyo nag-pump ng malakas. Tignan natin. Di pa pala ganun kalakasan, pero malakas to, no? Ilang percent to? 70+% pala to. Ibig sabihin malaki lang talaga yung dinap ni Cardano. So ito, no, yan. Meron tayong mga malalakas na pump na almost 100%. Ito 76, 19, 12, no? Almost times 2. Parang lang, kinopen niya lang si BTC, kumbaga, in terms of pump. Pero napakalayo pa niya sa ATH. Ano pa ba? Ang mga natatandaan ko medyo malakas, AVAX ata, no? Nabanggit ko to si AVAX, no? Na kung gusto niyo pumasok, medyo malakas si AVAX. Ang hina pala niya, no? Ilang percent to? 35% lang, no? 35% lang tong pump na to. Si Polygon Matic tignan natin, USDT. Actually, natin makikita, no? Ilang percent to? 35% lang rin, no? Medyo di ganun kagandaan. Si FTM kaya? FTM. Si FTM walang galaw. So ito yung last previous pump niya. Dinump niya lang, pumunta lang sa gitna, no? Walang galaw, no? So doon yung mapapansin, no, yung last time kong update na sinabi ko. Kung magkakaroon man tayo ng alt season, medyo mas may expect ko pili lang yung mga magpa-pump, no? So for example si ADA at si XRP, no? Most likely mga large caps na. Siguro si Ethereum ba nagpump? Nagpump naman to, kaso 30% lang rin to, no? O parang sinusundan lang ng mga nabanggit kong alts yung galaw ni Ethereum. Pero si FTM medyo underperforming sa ngayon, no? Which is okay lang. Medyo small cap kasi si FTM. Ano pa ba yung mga big cap? Solana siguro.
Solana. Hindi ko makita yung sa Binance no? Wala ba sa Binance to? Sol USDT. Ayun, nakita ko na sa Binance. Pa ATH pala ito, no? So malakas. So dati pa palang malakas si Solana, no? So ito yung last na move ni BT. 30% lang rin, no? So generally around 30% lang yung pinump ng mga alts. Yung mga siguro mga average alts puro 30% ang pump, no? Sa sa napakalaking pump ni BTC mula sa ATH niya na puro higher high. So ito si Solana medyo malapit na mag-breakout kung mag-ATH man siya. So ang pinaka gumalaw sa week na to or sa week na to, sa month na to sa tingin ko since November ay yung XRP tsaka si Cardano na madalas hindi natin nakikita nagpa-pump ng ganong kalakasan. Kapag nagpa-pump yung mga yun medyo may some sort of cycle siya kumbaga. Medyo mga big caps kasi si XRP tsaka si Cardano. So sa tingin ko mukhang pero si Ethereum kaso si Ethereum kasi nagpump na rin no. So parang ito si Solana nagpump na rin to no. Ito nagpump na dito. Si Ethereum, tignan natin saglit. Mas bigger caps tong mga to kaysa kay XRP tsaka Cardano. So nagpump na rin dito banda. At yung mga extra pumps niya dito medyo mahihina kumpara sa Cardano, sabihin natin. No, kasi ito napakalalim na ng dump na ito, no? So maraming chances mag-pump ng malakas to. Pati rin sa XRP, no? So ganun din dito sa mga previous moves na ito. Na kapag nag-start mag-pump malakas talaga, no? Parang to, medyo malakas yung pump na ito, no? 5 wave counts. So, may bilang pala ako dito no, na 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron tayong most likely ABC. At ito, itsura na ito parang third wave, no? So maganda to kung tutuloy man to pataas kasi pwede tayo maka-expect ng ng potential first wave dito. Na meron tayong ABC, tapos reversal 1 2 3 4 5. Kumbaga ganun ang gagawin, no? So abang-abang tayo. Balik tayo kay BTC. Mamaya papakita rin natin siguro si DXY, medyo nagpa-pumper si DXY at yung S&P 500 or SPX. Kamali ako ng pindot, sorry. So bari lang natin lahat to saglit. Actually, pang refresher lang. Tingnan muna natin lahat to kung anong itsura na ito, no. So ang expect kong mangyayari itong scenario, tama ba? Scenario 1. Kasi medyo wala akong nakita, or more like hindi ko pa nakikitang nag first wave si BTC na ATH agad. Most likely sa third wave siya nag-i-start mag ATH. At ang pinakabasa ko dito ay single lang tong Fibs. Pinakabasa ko etong move na to ay final push to the upside na lang. At magkakaroon tayo ng multi-year bear market most likely. Kasi pasok tong fifth wave sa sa incoming rate cuts. Mataas pa rin ang interest rate natin. At historically, ang rate cuts, kapag sunod nagre-rate cuts na, doon tayo nagkakaroon ng mga dumps ng matitindi at bear market, no? So, basically, itong dalawang to magkakaroon ng bear market. Ito nga lang, multi-year bear market. Ito, mini bear market, no? So, possible pa rin naman to na meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Pero historically, medyo malaki yung mataas yung interest rate natin at sa dating mga history sa SPX mataas rin yung interest rate bago magkaroon ng bear market. So papuntang rate cuts, papuntang bear market din na medyo matindi, no? At yung basa ko rin sa SPX, no, final push to the upside. So ang tingin natin dito last time nasa mga bandang 6,000 ang maximum target. Mamaya titignan natin. So ito yung basa ko long term. So di muna ako sa tingin ko mag-short dito sa mga area na to kasi mahirap mag-short sa sa ATH, lalo na pag ATH, no, mahirap mag-short.
kailangan natin i-check kung magkakaroon tayo ng bearish divergence. Kailangan natin i-check kung si BTC dominance ay humihina, kasi lalo na kapag humihina si BTC dominance, mas likely na medyo wala nang gusto pumasok kay BTC sa ATH, which means mas mataas ang chance na pwede tayo bumagsak. Okay? Ay nang naiisip kong mangyayari, no? Pwede pang mag-pump yun kahit bumabagsak si BTC dominance. Ang problema lang doon, kapag biglang may pumasok na whales, madali niyang maipapabagsak si BTC, kumbaga, kasi wala na masyadong nagte-trade kay BTC pag mabagsak ang BTC dominance. Okay, so tignan natin ang shorter time frame. Burahin natin muna lahat to. So sa daily tayo titingin, no? So meron tayong abang dito na potential 5 waves dito. So ganun pa rin naman, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 potential. Tingnan lang natin to saglit. Yan. Tama ba yung napindot ko? Teka, zoom in tayo konti para sure. May natin ganyan. Area ng 1.618, possible pa rin. Tingnan natin ang fib extension. Fib extension mula 2 hanggang 3 hanggang 4. So 618 hanggang 1 fib hanggang tama mga ganyan, no? Okay, no? So possible, so 97k hanggang 100k. Ito yung target ng ng fifth wave sa fib extension. Ang next target niyan etong 147k, which is parehas dun sa kung regular chart to, 1 fib na to. Oh shit, 1 fib na pala to, no? Okay. So 1 fib na to, na to, no? Isa sa mga final target na to, ang 1 fib. Pwede ring mag 110. Ito yung fifth wave, possible na kung sa fib extension, madalas ang maximum target niya around 1.272. Pwede pang mag-pump yan dito, no? Na hanggang 110. Medyo marami tayong confluences dito, na yung mga key target 100k, 110k at yung dito, no, 140k dapat Pero ito mga banda dito 140k area. So ang tatlong targets ng pump na to 100k, 110k at 140k. Okay? So titingnan natin sa logarithmic chart, 100k. Ang sumunod, wala dito yung 110k, pero ito yung 1 fib, yung 140k area, 145k area. Tapos kapag gagamitan natin ng fib retracement, ganyan, meron tayo dito sa, burahin natin tong, burahin muna natin si fib extension saglit. Tingin tayo kay fib retracement. So 2 fib, yan, isa sa mga target tong 2 fib, pero most likely isa sa mga maximum targets to, pero minsan lumalagpas to ng medyo malakas. Ang sunod na target niyan ay yung 2.618, no? Eto. So meron tayo makikita natin 100k area, 110k area at 140k area, o basically baka mga 145k ata yan, hindi ko sure, no? Kung i-overlap natin yung dalawa na fibs, nabura ko na ba? Nabalik ko na ba? Ayun. Ayusin natin to. Yan. Tapos ibabagsak na natin na konti ito. Yan. So ang mga importanteng targets yung 100k, ito, no, itong area to, 100k area, makapal na mga golden pockets to. Meron tayo sa 110, ito, no, 110 area, at meron tayo sa 140, no, ang 1 fib at yung 2.618, no. Kung titignan natin sa regular chart, kung pares pa rin ba, 100k area sa 2 fib, hindi ko sure tong 2.272 isa ba to sa target ng fib retracement, hindi ko sure, pero titingnan natin dito mga importanteng targets 272 at 236. At sa sa fib extension to, ang 2.618 ata sa sa fib retracement, no. So makapal tong area na to, no. Madalas target to ng fifth wave or yung mga final targets ng fifth wave. So eto siguro mali to, 1.618 ng wala na dito, no, sa regular chart. Okay.
So, iingat tayo. Pwede pa tayo mag-pump. Pero titignan natin, depende yan sa, ano, no, sa RSI natin. Kapag habang nagpa-pump tayo, bumabagsak ang RSI, kailangan natin bantayan yon. Okay? At sa tingin ko, baka doon mag-start yung, ano, no, bear market na matindi kung magbaita ng signs. Kasi dito rin, no, for example, ito, no, dito pa yung price sa 40k. Actually, okay, 40k area, no, 40k. Umabot pa to ng plus, ano pa to, no, plus 30k. Plus 30k pa kasi umabot pa to ng 25k pala, no, plus 25k ng 65k bago siya nagkaroon ng dump. Ganon din dito, meron na tong bandang ATH, tapos nag ATH pa siya ng mas mahina pa na onte, pero bearish divergence na siya, no? So ito, meron tayong bearish divergence, meron tayong bearish divergence. Sumunod dito, meron tayong bearish divergence, yan, bearish divergence, tsaka siya bumagsak. At madalas ito yung fifth wave most likely na mag-aaroon pa tayo ng bearish divergence sa panghuling pump niya. Yan, panghuling pump niya bago siya magkaroon ng dump. So dito third wave to, papuntang third wave to. So medyo mahaba tong bearish divergence na to. Ito, kung fifth wave to na 1, 2, 3, 4, 5, expect natin medyo maiksi yung bearish divergence na ito, which is ito nga na medyo maiksi nga. Yan. So kung titignan natin yan sa right side, actually tingin pa tayo ng iba. Ito, meron bang bearish divergence to? Maiksi lang to, no? Makikita natin maiksing bearish divergence, then ayun na yung start ng dump. Pero ito, makikita nyo yung third wave madalas, ha. So meron tayong 5 waves dito, no? Meron tayong some sort of, baka dito yung 1, 2, 3, 4, 5 of some sort, o baka dito pa yung 3, dito yung 4. Hindi ko sure kung alin dyan. Pero mapapansin natin, ang andito banda yung mataas na RSI, no, papunta dito, no, at saka pa lang siya nagkaroon ng some sort of bearish divergence. Sunod na bearish divergence to, no. Kamukha niya itong part na to, no, ito yung topping pattern nito na sunod na bearish divergence, no, lower highs to, no, parang dito sa move na to, lower high, then tsaka lang siya nag-dump, pero mahinang dump lang to, no, parang dito, no, medyo di pa tapos yung dump dito, or di pa tapos ang pump dito, mahinang dump lang to, then isa pang pump. So ganun din ba makikita natin dito sa fifth wave naman na mahina na yung, or saglitan lang yung bearish divergence dito ba, o dito, ito, no, bearish divergence, then medyo malakas na dump na agad. Okay, so pwede natin ma-expect dito, since yung fifth wave ganun yung ginagawa, medyo meron na tayong signs of bearish divergence sa overbought area, overbought territory. Okay, so isa to sa mga, ano, no, hindi pa confirm to, kailangan pa magkaroon ng red day nito, na saglitan lang yung bearish divergence na ganyan, at biglang magdadump na matindi. Kailangan natin makakita ng red candle muna dito, kasi kailangan mag-tick down nito. Okay, para ma-confirm natin, okay, may bearish divergence tayo. So iingat tayo, kasi hinahanap natin yung top neto sa ngayon, no. Hindi dahil sa bearish tayo, more like hinahanap natin yung potential rejection area ng start ng bear market para sa potential reversal. Kasi ang galaw nito, ano talaga sa tingin ko, ending pattern to, no, ending pump to, na ina-expect ko baka dito yung ending pump. Ano to, no, may mga nuances to. Pag sabi natin nuances, mga pwede pero depende, kumbaga, or meron tayong context dyan na pwedeng ABC correction to, ABC tsaka magdadump, no, pero pwede rin mag ABC na ganito lang, ABC then pump, no. So meron tayong mga forked road, kumbaga, meron tayong mga dalawang daanan madalas, si BTC ang pipili, inaano lang natin, check lang natin ano ba ang mas likely mangyari, no. So para sa akin, yung buong move na to, medyo walang strength, walang masyadong lakas kumpara sa mga dati niyang pump, no. Ito kasi, no,
yung pump nito, ito talaga malakas tong pump na to, no? Yan, malakas yung pump. Makikita natin, no, yung kung mag-weekly tayo, marami tayong mga correction dito, no? Medyo makakapal yung corrections kumpara dito sa mga to. No? Ito, no? Almost parang parabolic na to, no? Makikita niyo tong move na ganito. Pag ganyan. Ito, meron din tayo dito. Pag ganyan. At pag ganyan. At medyo may pag ganyan pa na onte, no? Dito parang wala, ano? Siguro meron tayo dito pag ganyan. Kaso napaka-iksi nito, no? Napaka-iksi nito, no? Ito, may pag ganyan ba tayo dito? Papakasible siguro. Pero medyo choppy siya, no? Kumpara dito, mahabang pump to, no? Mahabang pump. Ito, no? Ito, napakahabang pump na ito. Ito, napaka-iksi, no? So, ano, no? Pwede natin mapansin na sa tingin ko, itong, at least na nakikita ko, sa tingin ko, itong move na to, part to ng move na to. Baka meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 dito. At ito yung inabangan natin parang pa-curve up. Kaso, ang pangit din ng itsura nito, no? So, ito ata yung pinakapangit na move ni BTC sa history niya. Ang pinakamaganda ito, tsaka ito, no? 2013 tsaka yung 2017, 2016, no? Pinakamagandang moves niya. Ito siguro yung latest na pinakamaganda niyang move. Kaso ano to, no? News driven to, na money printing kumbaga. So, ayun lang yung masasabi ko. Mas expected ko na etong move na to, final move to the upside na. Hinahanap ko lang yung exit opportunity nyo kung may longs man kayo or meron kayong abang na mga, ano ba tawag dito, may mga hodl kayo ng BTC. Yung alts, hindi ko siya diniin as ano, no? Diniin ko ba siya as parang mag-alt season tayo na matindi? Hindi, no? Binigyan ko yun ng warning na sa tingin ko kung mag-alt season man, napakapili lang ng mga alts na magpapump, no? So, hindi ko sure kung nadiin ko ba na mag-aaral tayo ng alt season, pero sa tingin ko talaga, generally kasi, no, kapag nagkaroon tayo ng ATH, may alt season dapat yun. Pero etong move na to, since kasi potentially fifth wave to ng macro 5 wave count, na ito yung 3, ito yung 4, at ito yung 5 most likely, masasabi ko etong fifth wave yung medyo palabas na ang mga tao ng ng altcoins diyan most likely, or pahabol na lang. Madalas yung mga malalakas na move sa sa third wave yun, sa third wave nangyayari, no? So potentially dito sa third wave na to, makita natin yung si Solana, nag third wave din si Solana, no? Nakita natin dun siya malakas, no? Si FTM dun din siya malakas nung nag third wave to. Si ano nga ba, si AVAX, ganun din ba? Ganun ba si AVAX? Tingnan natin saglit. Dito rin siya nag-pump ng malakas, no? So, teka, balik tayong BTC. Tingnan natin yung date saglit, ha? Ng malakas sa pump na number 3. So, mula September 2023 hanggang March 2024. So, silipin lang natin. FTM kunwari. Ito. Yan. September ng 2023 area, yan, dito banda hanggang March. Ito yung pinakamalaking pump niya sa third wave. Okay? Tingnan natin si Ethereum. Ito. Tingnan natin. September ng 2023, mga banda dito, bottoming pattern, papuntang March ng 2024. Ito ang pinaka parabolic move niya sa structure na to. Okay? So, gusto ko kayo maging aware, no? Sa third wave, madalas yung alt season kumbaga. Pero yung alt season nito mahina, no? Mahina yung alt season nito. Yung alt season dati ng third wave na macro third wave, yung macro tipong bull market third wave, ATH yung mga yan, no? Ito example, ito literal ito. ATH yung third wave ng mga alt season talaga. Kapag macro third wave, yung third wave na ginawa ni BTC pang lang, no, pang fifth wave lang. Bale, mini third wave siya ng malaking fifth wave.
ganun lang din naman ginawa ni Alts, no? Nagpump rin lang naman ng third wave. So tignan natin sabihin natin, kaso sa XRP kasi may issues sa mga kung ano, mga lawsuit, so wag si XRP. Solana, double check natin. Solana. Asan si Sol USD? Asan si BTC Binance? Ito. Yan. Saan ba? September. Dito banda, no? Napakaaga, no? Sa September area ng 2023. Meron tayong first wave. Potentially, baka dito yung second wave. Tapos third wave, ito most likely, March ng 2024. So, ito, no? Napakalaking pump. Baka pa ganyan yung pump niya. Basta, malaking pump. Sa third wave, ang madalas na alt season. Sa fifth wave, medyo, hindi ko masasabi kung ganun kalakasan. Pero, ayun nga, kailangan ko lang kayo maging aware na kahit ATH tayo, sa tingin ko kung magkakaroon man tayo ng pump, si Cardano, last mo na, kung magkakaroon man tayo ng pump, sa tingin ko pili lang yung mga altcoins na magpa-pump, no? So ito, September hanggang March. Ito yung pinakamalaking pump niya, no? Yan. Sa bottoming pattern na to, no? Sa bottoming pattern na to, ito ang pinakamalaking pump niya. Siguro ito, possible, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, hindi ko sure kung gano'n ang gagawin, ha? Pero, ay lang, no? Mapapansin nyo, yung third wave, ang madalas na merong alt season. Fifth wave, wala pa tayong nakita. Actually, meron tayong nakita pala. Sa macro fifth wave nga lang, ng bull market, na matinding bull market. So, teka lang, ha? BTC USD. Ito na pala. Yan. Meron tayo na actually nakitang ganun. Nasa na siya? Punta nga tayo ng weekly. Masyadong maliit na tong daily, no? Ito. Burin lang natin ito lahat. Itong pump na to. Ito yung medyo matinding alt season, no? Medyo matinding alt season. Na napakaliit lang ng ATH niya, pero yung alts nagpumpers pa ng matindi. Itatapal ko siya total 3 saglit. Total 3. Teka, ang ginawa ko, new price scale. Yan. So makikita nyo, no? Since meron tayong push dito, nag-dump tayo, tapos medyo slight ATH, pero makikita nyo total 3 yung alts, malaking ATH pa, no? Matinding ATH pa to. Ay lang ang nag-iisang potential fifth wave na nakita ko na talagang nag-pump ang alts, no? At ano pa to, napakaliit na ATH nito. Napakaliit na ATH na. Ito napakalaking ATH na neto, pero wala pa rin tayong galaw sa alts, no? Meron tayong galaw pero napakaunti lang, kumbaga. So, ay lang siguro masasabi ko, wala tayong trading idea, nasa ATH tayo. Aabang tayo ng confirmation of bearish divergence, at kung magkaroon man, masasabi ko baka maghahanda-handa na ako sa matinding duguan na naman, sa tingin ko lang. Ay lang yung yung concern ko, baka magkaroon na naman tayo ng matinding bear market at napaka-extreme nitong bull market na to, or more like kung bull market man to, napakahina nito, no? Umabot tayo ng almost mga at least 2 years, magto 2 years, no, na ganito lang kalakas yung pump ba. Ito kasi, no, ang iksi nito, no, 2020 hanggang 2021, 1 year lang to, matindi agad to, no? Ito, sobrang sobrang haba nito, no, kumpara dito sa mga pump na to. Mabilis na pump, tapos dump, mabilis na pump, dump, tapos last na mabilis na pump, no? So ay lang masasabi ko, ingat sa trades. Kung magte-trade man kayo, kung meron pa kayong hawak, sa tingin ko baka mag-TP-TP ako na onte, kasi ang mga targets lang dyan sa BTC most likely hanggang 110k hanggang 140k sa tingin ko.
kung magkamali man ako, most likely baka meron tayong mga ATH area na hindi ko pa nakikita sa fibs natin. At in case na ganoon, sobrang malas, sobrang saklap ng 8 ng ano ko ng technical analysis ko kung magkakaroon man to ng 300,000, no. Sa tingin ko hindi pa oras para mag 300,000 si BTC sa future. Kung within the year siguro, within next year, sa tingin ko hindi pa mangyayari 'yon. Pero kung mangyari man, kaya ako sinasabi, tipi-tipi na konti, pero wag siguro, sa tingin ko baka hindi nyo gusto ilabas lahat. Tingi-tingi ng TP, sa tingin ko pwede mag-skyrocket to si BTC, no? Hindi natin masasabi. Pero sa nakikita ko lang, medyo mababa talaga yung probability, sa tingin ko, kasi hindi siya nagko-coincide sa kahit anong positive economic environment. Kumbaga, medyo marami tayong negative economic issues sa ngayon, no? Like yung interest rate mataas, rate cuts, at yung mga yield curve, mga ganun, no? Tapos yung marami ako nakikita sa Twitter na nagsisiiyakan na mga tipong matatandang mga middle age na lalaki na, o pati mga babae rin na no, na merong mga 2-3 trabaho, pero hindi pa rin sapat yung ganong klaseng trabaho para sa kanila, kasi maliit yung kita, or more like mataas kasi yung inflation, or basically naghihirap ang mga tao kasi sa ngayon na hindi raw nila masuportahan sarili nilang maayos, pati yung mga pamilya nila, ganon. Kumbaga, medyo marami na ako nakikitang ganon sa Twitter, no, o kaya sa X, kumbaga ay tawag, no, X, pati sa mga ibang social media na hirap na hirap sa buhay, kumbaga, no. So ayun lang yung gusto ko i-point out, no, na yung data nakikita na natin sa social media na in real life, no, at least nakikita ko na sa real life na nahihirapan na yung mga tao, kasi medyo nababa ito, no. Last na to, pakita ko lang saglit, mabagsak yung kita ng mga tao sa yung non-farm payroll natin. Nasa na siya? So ito, makikita natin to sa November 27, FOMC minutes, PPI, inflation rate. Medyo gumaganda na inflation rate, pero delayed to sa sa ano ba tawag dito, sa mararamdaman ng mga tao. Medyo delayed yan, at most likely mas marami pang makakaramdam ng paghihirap muna. Teka lang, nasa na yung unemployment rate. Ito non-farm payrolls, no. Ito bagsak ang non-farm payrolls, no. Actually dapat tumataas to kung gusto natin ma-feel na worth it yung trabaho natin. Dapat tumataas to. Pero bagsak, meaning hindi masyado ganon ka ganda yung pasok ng pera, or yung payrolls mo, or yung yung bayad sa'yo ng kumpanya mo, mga ganon, no. Personal spending, magastos pa rin yung mga tao. Di ko sure kung itong bang pagiging magastos ng mga tao may kinalaman ba sa inflation ba to, or more like gumagastos sila mas marami kasi mataas pa rin ang inflation, or talagang personal na choice nila mag-spend ng pera kasi marami pa rin silang source of pera, no. Hindi ko sure kung ano bang meaning doon, pero generally ang meaning nito sa inflation, medyo willing pa rin mag-spend ng mga tao, no, kumbaga. So ano ba? Kasi meron pang spare cash ang mga tao, kumbaga, no? Spare cash. GDP growth mababagsak, no? So ayun yung yung mga nakikita na natin sa social media na in real life na naghihirap na yung mga tao. At least yung ibang mga post, no, kumbaga. So ay, let's update natin. Ingat sa trade sa GG's, boys.